Kinumpirma ng Justice Department na natanggap na nila ang formal request hinggil sa hiling na extradition ng US kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at dalawa pang kapwa-akusado. Pero may proseso pa nila itong dapat pagdaanan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Sinisiyasat na ng Department of Justice sa mga dokumento hinggil sa hiling na ekstradisyon ng Estados Unidos kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at dalawa pang kapwa-akusado. Kinumpirma ng DOJ na natanggap na nila ang formal request ng US na isinumita ng Department of Foreign Affairs noong August 7. Pero may kinaharap ding kaso si Kibuloy dito sa Pilipinas. Qualified human trafficking, sexual abuse at child abuse. Iba pa ito sa mga kasong isinampa sa kanya sa US. Itinuturing siyang wanted doon sa mga kasong sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy at maging ng bulk cash smuggling. The state here has the option of whether to, one, proceed with the filing of the petition for extradition and then let it play out in court, or two, to defer any action on filing the petition and wait for the local cases to reach its conclusion. Naaayon ito sa nakasaad sa Article 11 ng Philippines-US Extradition Treaty. Sa Article 11 ng kasunduan natin sa US, sinasabing pwedeng isuko pansamantala ng Pilipinas ang isang wanted sa US para harapin ang paglilitis doon kung mapagkakasunduan ito. Pero pwede rin namang ipagpaliban ang hiling na extradition hanggat hindi pa tapos ang paglilitis o wala pang formal na hatol sa mga kasong kinaharap ng nasabing individual sa bansa. Extradition court will base its ruling on the limited issues presented before it, which is whether or not the person being sought is extraditable under the Philippine-US Extradition Treaty. Sabi ng Chief State Counsel, may dapat ding sundin na extradition proceedings na nakasaad naman sa batas natin. Sa inaprobahang rules on extradition ng Korte Suprema, nakalagay na pinapayagan lang ito kung ang krimen ay may kaparusahan sa ilalim ng batas na umiiral sa atin at sa bansang humihiling nito. Mag-uumpisa lamang din ang proseso ng extradition kung ang Justice Secretary o itinalaga nitong otorisadong State Counsel ay maghain ng petisyon sa Extradition Court. Kapag na-file na ang petisyon, may exclusive jurisdiction ang korteng ito sa kaso kahit pa magtago ang extraditee sa ibang lugar. Sabi rin sa extradition rules ng SC, ikukulong ang extraditee sa NBI detention facility o malapit sa extradition court. Kung kailangan namang magpresenta ng testigo, dapat magdesisyon ng extradition court sa loob ng 1 buwan o 30 calendar days matapos ipresenta ang huling testigo. Kung wala namang testigo mula sa huling petisyong natanggap ng korte, maaaring iapila sa Court of Appeals ang desisyon at hindi mo na ito pwedeng ipatupad habang may apela. May 3 buwan o 90 calendar days ang CA para magdesisyon. Ang kanila namang magiging husga ay final at executory. We have to also ensure and validate that the imprisonment that these respondents will face if and when convicted in the United States is at least 1 year and up. We also would have to check na hindi pa prescribed yung offense. We will just try to hasten our action on this because I know that the public is keenly and closely monitoring the developments. Giit ng DOJ, sila at ang DFA lamang ang magkakaroon ng ugnayan hinggil sa paghahain ng petisyon sa extradition court. Hindi rin umano ito saklaw ng magiging desisyon ng palasyo. Naniniwala ang DOJ na dapat maipatupad ang hustisya pero dapat din nila ay masunod ang mga legal na proseso bago matugunan ang formal extradition request na inihain ng Estados Unidos para kay Kibuloy. Sheila Natividad, para sa Bayan.